Tatlong round, maraming punch at ilang linya na umaasa sa performance. Susuriin natin ng patas at diretso. Dito, iikot ang video sa narrator na magbibigay ng konteksto bago patugtugin ang mismong bars. Mananatili akong tapat sa binigay na analysis, paglilinaw sa mga scheme, rebuttal, delivery dependence at bakit tumama o hindi ang isang linya base sa transcript at komentaryo. Round 1, pinakita ni Rapido ang speed at dominance na identity na may ilang maayos na payoffs pero maraming filler at garbled lines na umaasa sa live delivery. Sumagot si Smuglas ng mas steady, nag-flip ng dream references sa Nightmare at nagpakita ng bilingual jab. Parehong may tumatama ngunit may mga linya rin na hindi klaro sa transcript. Confidence, medium, margin, slight. Simulang bigyan ng tono ang kanyang persona. Freddy Krueger, sige sa panaginip mo ako pasukin. Simple pero epektibong pop culture one-liner na nagtatakda ng premise. Inaangkin na ang banta ni Rapido ay limitado lang sa panaginip. Dito naman, nag-setup siya ng wordplay. Pero mabilis bumalik sa akin na nakaraan na mo the past is past. Makikita ang sinimulang phonetic pivot. Ito ang nagsisilbing scaffold papunta sa susunod na payoff. Agad susundan ng payoff ng setup. Pero mabilis bumalik sa akin na nakaraan na mo the past is past. Mga previous battle mo na nagpapatunay na this fast is fast. Ngayon this flash is fast. Kaya pag Linaw na multi-bar wordplay na nagbibigay malinaw na identity sa bilis ni Rapido. Nagbubuo ng isang madaling tandang brag. Tempo ang sinisiraan dito. Itong double timer champion, agawan ko ng ring, call me Frodo. Kasi sa sobrang bilis ko, ang dinig ko sa triple time mo, slow mo. Technical na flow jab, visual at maririnig na paraan para i-mock ang perceived cadence ng kalaban kapag tama ang delivery. Smuglas nagtatakda ng round ownership dito. Ito ang realidad! Sa totoo lang, ayokong magsinungaling. Sa akin ang gabing tot, di ka imbitadong panauhin sa piging. Maging ang framing lang nito epektibo. Inaangkin ng rapper ang gabi at inilalagay ang kalaban bilang panauhin. Nakakatulong ito para magpatuloy ang rebuttal cluster. Ito ang malinaw na counter sa dream imagery. Ito ang realidad! Sa totoo lang, ayokong magsinungaling. Sa akin ang gabing tot, di ka imbitadong panauhin sa piging. Alam kong dream match mo to Rapido, laban na noon mo pahiling. Kaso parang na-sleep paralysis ka habang tulog ka ng mahimbing. Imbis managinip ay mararanasan mong bangungutin ang gising! Magandang flip, ginawang bangungot ang dating panaginip hook ni Rapido. Kaya nagkaroon ng thematic reversal na madaling intindihin. May bilingual jab na sinubukan niyang i-sell dito. Kaso parang na-sleep paralysis ka habang tulog ka ng mahimbing. Imbis managinip ay mararanasan mong bangungutin ang gising! Hanggang dyan ka na lang, Christian Mojica Guerrero, alias Rapidophilia Libog Banal. In English, holy horny. Tinan mo, in English ko pa man din, tinan mo, mas lalo lumaswa. Maikli at madaling tandaan kapag malinaw ang enunciation. Nakakapagbukas ito ng hypocrisy angle pero naka-medium ang certainty dahil umaasa ito sa code switching. Naglagay siya ng madilim na imahe dito. Pero huwag ka mabigla dahil heto na yung mga karma mo na naipon sa taon. Kahit nung last year pa Rapido, nung di ka pa banal, malibog ka na nun. Tila kapanganakan mo palang may kabaong ka na nun. Visceral at morbid, shock image na nagpapalalim sa dark tone ng kanyang rebuttal kahit hindi ito fancy lyrically. Isang compact, closer sa cluster ng Smuglas. Laban neto kay Sher na sabi niyo, kailangan ba talaga banggitin pa yung mga ganyan para manalo? Di ba sabi ko, wag kong babanggitin yan dito? Hashtag, hugot! Tanginan to. Lakas mo ang asar, kuning ka pala. Smile now, cry later, kunwari, palaban. Magamit ang kilalang idiom para i-expose ang pekeng tapang ng kalaban. Simple at agad makamove ang crowd. Direktong character at reputational shot. Banal na aso, santong kabayo, pakitang tao, hihihihi, pokrito! Bago ko pa umasta ditong instrumento ka ni God o matinukang alagad, matagal lang lantad na yung pagiging malibog mo sagad. Kahit di ko ilahad, bisto ka na Brad, wala nang... Paratang ito ng rapper na nagsasabing obvious ang isang ugali ng kalaban.
Epektibo sa pagbulok ng moral positioning kung tatanggapin ng audience ang premise. Winner, smuglas, margin, slight. Bakit mas steady at cohesive ang rebuttals ni Smuglas? Ang dream nightmare flip at ang bilingual sting nagbigay ng thematic coherence at malinaw na payoffs sa transcript. Rapido may ilang malalakas na payoffs at malinaw na speed identity, pero maraming filler at garbled lines na bumaba ang bigat ng ilang linya. Dahil dito, bahagyang pabor ang gusto ng judgment kay Smuglas. Confidence, medium. Round 2. Nakafocus si Rapido sa isang malinaw na anggulo. Dependency at inauthenticity, gumamit ng pop culture swaps at tidy puns. Si Smuglas naman, mas raw at agresibo, may legacy flexes at blunt personal attacks, parehong umaasa sa delivery para tumama ang ilang mas visceral lines. Confidence, medium, margin, slight. Naglaro siya ng title swap gamit ang pop culture reference. Aminin mo na, sa love life mo lang kaya mag-isa. Nagmahal, nasaktan. Pero ngayon mag-isa ka na lang, this battle is survival. Pero how will you survive? No man is an island. Tom Hanks movie, papalitan ko na yung title. Shehi, may mission ka na ngayon. Saving Private Brian. Malinis at instant payoff. Madaling maunawaan at nag-frame sa kalaban bilang nangangailangan ng rescue. Isang compact name, phonetic burn, dito. Patugtugin nyo na yung huling kanta niya na best rock. Total doon naman to magaling. Magtawag ng rest back. Kasi aminin mo, Brian Lau, sa bisyo, ikaw lulong na. Nang dahil sa S, yung mga mahal mo sa buhay, paubos na. Nilagay mo kasi yung S sa dulo ng angka nyo, kaya Brian, yung Lau mo, laos na. Tidy at madaling mabasa sa transcript, mahusay na halimbawa ng language-driven insult na mabilis tandaan. Ginamit niya ang castaway analogy para i-undermine ang support. Shehi got your back. Oo. Kasi halos bitbiting kanya sa likod. Ha? Pinapalakas niya lang yung loob mo pero plastic na siya sa'yo. Ang tingin niya nga sa'yo, trumpo, pinapaikot ka lang para ka tumayo. Ha? Naalala ko nga yung movie ng Castaway. Si Shehi yata, si Wilson. Binobola ka lang ng kasama mo. Mabilis na nagpaliwanag ng dynamic, inanimate na Wilson ang ginawang patunay na hindi tunay ang suporta ng kalaban. Spesipikong claim tungkol sa sinuman na gumagawa ng plano. Or pandramahan lang yung kanya, yung power niya galing kay Amor. Bars yun, bars. At yung laban yung kay Lunit Abra. Eto sabi sa akin ni Shehi. Sa kanya lang galing lahat ng game plan nyo, kaya kayo nakalusot. Strategic exposure. Pinapakita nito ang core ng Rapido angle na inauthentic at umaasa sa iba. Malakas kung kilala ng crowd ang taong binabanggit. Literal flip ng electrifying na komento. Na ng battle, nag-iyak-iyakan na yung talagang drama, bakas na bakas. Tung stage, nagmukhang fire exit kasi puro lang kayo palabas. Samantalang ako yung dos ko, yung feedback sa battle ko, laging electrifying, yung power, malator. Yung kanya din, electrifying, kaso galing kontador. Matalinong conceptual turn, ginawang manufactured ang energy ng kalaban at naging compact insult na nagbabago ng meaning. Smuglas binaliktad ang speed brag ng kalaban. Kaya yung hamon ng karera o banta, sa mga dapat lang na masampulan at asaktuhan na sa karakter mo umakma, malapas yung furious man ang mga pyesa mong handa, papupulpul walker ang papel mo sa paksa, mamamatay ka sa sariling bilis mo ngayong sa pader ka bumangga! Madaling sundan at malinaw ang reversal. Ginawang fatal flaw ang sinasabing lakas ni Rapido, kaya tumama bilang rebot. Pinapalitan niya ang comic na reference ng lokal na kredibilidad. Mo kami nagparte-parte, kahit sang anggulo tignan, di ka tanggi-tanggi, mukha kang anak ng putang sa galing bumomba ng poso na Pila Balde! Ha? Kaya yung sinasabi niyong The Plus versus Quicksilver, hindi. Ito ay Glock 9 versus Beware. Magandang ethos move. Ang pag-anchor sa Glock 9 at Beware nagdadala ng scene legitimacy at nagpapababa sa simpleng pop culture comparison. Isang brutal pero darkly humorous threat mix dito. Tapos pinaalala mo pa yung makinisay, putang ina mo! Putang ina mo, wala kang alam dun. Pero yung silaksa ko ng tinidor, kamukha mo pa naman yun. Ha? Kaya putang ina mo, Rapido, huwag kang magpakara. Huwag kang mag-alala, pag tinidor kita, may kutsara ng kasama. May sizzling plate pa. Putang ina mo.
Kombinasyon ng banta at kulinaryong imahe na nakakakuha ng reaksyon. Epekto nito malaki ang nakadepende sa timing at delivery. Nag-flex siya ng tenure sa scene at in contrast ang kalaban. Gulang pa lang, halatang mas magulang na yan. Yung edad lagpas na sa kalendaryo, mukha lang talagang kulang sa buwan. 16 years na sa hip-hop, buti nag-flip top, pero kahit nag-trending pa sa net, uminit pa saglit, mukha pa rin contestant pagkasabay kami mag-guesting sa event. Epektibong credibility play gamit ang taon sa hip-hop at flip-top reference para ipakita na mas veteran siya kaysa sa kalaban. Mikely at naka-punch na closer ang sinubukan niya. Di pa sa'yo ang Cavite, matagal ng akin ang tundo! Yun lang, tangina mo! Mapabatelo kanta, wag ka! Mapasakin yung kanya, wag na! Kontento na ako sa pagiging ako lang kasi pag pinagkumpara tayong dalawa, yang ka! Time na! Declarative closer na crowd ready. Nagbibigay ng malinaw na puntas sa kanyang turn at madaling sabayan ng reaksyon. Winner, rapido, margin, slide. Bakit? Mas malinaw ang structural clarity ni Rapido at ilang tidy puns at pop culture analogies na madaling basahin sa transcript, kaya nakuha niya ang bahagyang advantage. Si Smuglas nagtamo ng malakas na visceral moments at scene positioning, ngunit maraming garbled filler lines na pumipinsala sa consistency. Confidence. Medium. Round 3. Rapido nag-frame ng simpleng didactic angle gamit ang adobo analogy. Madaling intindihin at nakahook sa crowd, pero marami ring mabilis na nose jokes at garbled bars. Sumagot si Smuglas ng stratehiko, paulit-ulit na paglantad sa hypocrisy, neat wordplay at malalakas na closing punches na tumingkad ang density. Confidence, medium, margin, clear. Dito niya ginawa ang adobo analogy para linawin ang punto. At tayo bilang tagasunod, pwede bang pumili tayo ng isa lang? Pwede ba yon? O kunyari, ginutuso ka ng nanay mo. Anak, mag-adobo ako, bili mo akong toyo at suka. Ano sabi mo sa nanay mo? Nay, naniniwala ako, toyo lang bibilin ko. Hindi mo kailangan ng suka. Kapag ang adobo walang suka, ano lasa? Mapait, maalat. Kapag maalat, papangit ang lasa. Kapag pumangit ang lasa, matutuwa ba nanay mo? Natural, magagalit yun. Ganon din ang Diyos. Dapat piliin mo parehas kasi nga utos yon. Kaya Practical at relatable. Ang pagkain na halimbawa nakatulong para gawing mas madaling tanggapin ang kanyang moral thesis at kumonekta sa crowd. Tumutok siya sa isang naunang threat at ginawang evidence. Kaya pala yung asawa mo napikot. Hanip yung hininga mo, may ipot. At ano sinasabi mo kanina? Hahampasin mo ko ng sizzling plate? Nag-text sa akin yung may-ari ng mga inasal, kaya pala kinuha mo yung sizzling plate, ha? Ito ay paratang na inihain ni Rapido. Pinipilit niyang i-flip ang theater ng kalaban sa pagiging mapanlinlang sa pamamagitan ng spesipikong claim. Epektibo kung tatanggapin ng madla ang paratang. Isang pop culture zinger na nag-generate ng reaksyon. Si Noah's Ark, 1,000 boats with lot of animals, polar bear, lions, goat, horse, dinosaurs. And what? Whole island of Jurassic Park? Oo nga, matangos pa dyan yung ilong ni Digong. Hoy, pango, buti pa nga yung hardware may long nose. Tapos nakakadiri talaga yung Force. Tinan mo, ang lalaki ng Force. Ikaw ba yung sinugo ng Star Wars? May the Force be with you? Familiar quote na ginawang ironic. Naka-medium ang confidence, pero naiulat na malakas ang crowd response, kaya malamang tumama ito live. Nag-frame siya bilang mas maingat at istriktong tagasuri. Tapos ang lalaki ng blackheads, talagang mga blackheads para mga ulo ni Saito. Teka, baka akala mo iniinsulto kita, hindi kita iniinsulto. Dinidescribe lang kita. At eto pinilit kong hindi i-rebite yung mga sinasabi mong kabanalan sa akin. Pinilit ko yon dahil gusto ko stricto. Gusto ko malalaman nyo kung tama o mali sinasabi ko. Sabi niya, kanya-kanyang paniniwala daw yan. Tapos sabihin nyo kung mali ako o tama. Strategic framing na nagbigay sa kanya ng autoridad at nagpa-prepare ng audience para sa mas sistematikong argumento kaysa sa puro insulto. Diretso at matalas na situational takedown mula kay Smuglas. Bilib ako sa tapang mong magpahayag. Kaso bago ka magpakaguro, gamitan mo ng utak at puso yung turo. Wag lang yung puro bayag.
Isipin mo kasi, kung naghahayag ka ba o nakikipagtalo lang Idol Rapi, o makiramdam ka naman, baka nag-battle kasi to, wala ka sa Bible study. Malakas at malinaw. Pinapaalala niya na ito ay battle, hindi Bible study. Mahusay siyang nag-contextualize at nabawasan ang persuasive weight ng moralizing. Sinimplehan niya ang debate sa pagkilos laban sa salita. Di kailangan maging genius sa Bible para magets yung ganyan. Kasi kahit magbanggit ka pa ng mga verses sa verse mo, etos lang yan. Kasi actions speak louder than words. Mas kumbinsido pa din sa well said yung well done. Maikli at matalinong contrast. Well said versus well done, nagbalik ng focus sa gawa kaysa puro pangangaral. At agad na nakabenta sa argumento niya. Inilagay niya ang desisyon sa kamay ng madla. Di sa nagmamalanes o nagmamarunong po para magmukhang angat dito o kahit saan pa. Sa akin lang naman yung totoo eh. Pero kahit di ka umamin, alam na. Sa ngayon, nahayaan ko na lang umusga sa atin ng madla kung ginagamit ka nga ba ng Diyos o ikaw yung gumagamit sa Kanya. Taktika na epektibo sa battles. Pinapagawa mong hukom ang audience. Kaya nagiging mas mahirap kontrahin ang claim kung anim na ang crowd feeling. Binabalevel niya ang supposed scriptural expertise. Tangina mo, yan ang hirap sa'yo eh. Dunong-dunungan ka na nga, tanga-tangahan ka pa din. Di kailangan maging genius sa Bible para magets yung ganyan. Kasi kahit Neutralizes ang pedantry ng kalaban. Smart move para gawing accessible ang rebuttal at palitan ang authority ng common sense. Isang madaling tandang resilience line. at yung isa buhay, tanggap kong di sa akin talaga. Pero saan ba ako papunta? Kung saan ako bumagsak, doon lang din ako tatayo o kala. Madaling sabayan at memorable, nagbibigay ng personal narrative ng pagbangon na nagpalakas sa closing momentum niya. Final closing na lethal at dramatiko. Pero mas lalo gumanda, parang kwento ng pagkahulog ko noon na sa pagbangon ko naging mas makahulugan pa! Ha? Pero wag kang mag-alala. Tapos nito, parehas lang tayong mandirigma na sa lupa na tuway. May pangalan at istoryang babaong magkasabay. Ang naiba nga lang sa kasaysayan kong nakalagay, ako sinilang sa digmaan, ikaw dun ka namatay! Classic hard closer, malakas na imagery at terminal prediction na sumiksik ng finality at nag-seal ng emotional impact ng kanyang turn. Winner, Smuglas, margin clear. Bakit? Sa round 3, mas maraming decisive rebuttals at stronger closer si Smuglas. Inilantad niya ang hypocrisy, nagbigay ng neat wordplay at nag-deliver ng mataas na density ng closing bars. Rapido may malinaw na framing at crowd-friendly adobo analogy, pero hindi sapat para labanan ang consistent rebut cluster at finishers ni Smuglas. Confidence, medium, Smuglas wins 2-1. Smuglas 2, Rapido 1. Batay sa validated scorecards, panalo si Smuglas 2 rounds habang napanalunan ni Rapido ang isa. Pattern, mas consistent si Smuglas sa rebuttals, bilingual jabs at malalakas na closing bars, lalo na sa round 3 na nag-break ng tie. Rapido nagpakita ng speed, tidy themes at crowd hooks, lalo na sa round 2 at ang adobo analogy sa round 3. Pero naapektuhan ng filler at maraming garbled sash transcription uncertain lines na nagpapababa ng bigat ng ilang bars. Pansinin din na medium ang confidence sa ilang rounds dahil umaasa ang ilang matitinding linya sa live delivery at may mga bahagi ng transcript na hindi ganap na malinaw. Salamat sa panunood. Mananatili akong patas. Parehong may matitibay na sandali ang dalawang rapper, pero sa pataas-babang pagsusuri base sa transcript at ipinakitang payoffs, malinaw kung bakit nagwagi si Smuglas. Hanggang sa susunod na breakdown.